Hi guys, ako si John, 15 years kidney transplant. Marami nagtatanong sa akin kung sino ba sa gobyerno or sa ahensya ng gobyerno ang nagbibigay ng medical assistance na on the spot or ng guarantee letter on the spot. Normally po kasi ang mga pinapasahan natin sa mga party list, sa mga senators, sa mga congressman, even sa mga office ng president, sa vice president, sa DCSO, normally po kasi inaabot talaga minsan 1 week, minsan 2 weeks, 3 weeks, up until 1 month, minsan wala pa nga po. Normally, ganun po talaga. Yun po talaga yung standard na ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno kapag magre-request tayo ng guarantee letter kasi kailangan pag i-process yan. Ngayon, sa video na to, sasabihin ko sa inyo kung ano yung ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng guarantee letter on the spot. Ibig sabihin ng on the spot, within the day. Kapag pumunta kayo doon sa opisina na yon, ay bibigyan po kayo ng guarantee letter within the day. Hindi po ibig sabihin na pagkaabot nyo, bigay agad. Hindi po. Mag-iintay po kayo ng oras, pero mismong araw na yon. Hindi nyo na kailangan balikan, hindi nyo na kailangan na tumawag pa or mag-follow up kasi mismong araw na yon ay makukuha nyo yung guarantee letter. Kaya naman sa video na to, sasabihin ko sa inyo kung sino yung ahensya ng gobyerno na yon, kung ano yung requirements and kung saan matatagpuan. Ngayon, itong video na to, hindi ko na po masyadong i-edit. Pag video, i-upload ko agad. And also, babagalan ko yung pagsasalita ko, lalo na sa mga requirements. Para mas lalo maintindihan ng mga pasyente. Lalo na yung mga naka-follow sa atin or mga naka-subscribe sa atin na mga mahal nating lolo at lola. Para mas maintindihan nila and hindi sila magalit sa akin. Normal siya, ambis ko daw magsalita. Alam ko, hinihintay nyo na to. And for sure, may nakakaalam na nito, pero karamihan hindi pa po alam kung saan matatagpuan yung opisina ng gobyerno na yon. Tama po kayo ng pagkakarinig. Meron pong ahensya ng gobyerno. Yun po yung DSWD. Yan. Tama po. DSWD ang nagbibigay ng guarantee letter within the day. Hindi nyo na kailangan balikan, hindi nyo kailangan i-follow up. Ngayon, may tatanong sa akin paano nangyari yon, Sir John R. Boyce. Madali lang, i-explain ko po sa inyo, and legit po, ako po mismo ang magsasabi sa inyo, legit na legit yon, and hindi po to for the content lang, gusto ko lang po talaga makatulong sa inyo. Sa DSWD po ngayon, lalo na sa central office, sa may Paragon po, sa may Commonwealth, as of now, for schedule na po sila dahil sa sobrang dami ng pasyente. Kung nababalitaan nyo, nagsimula na magbigay ng guarantee letter ang DSWD starting last January 5, 2026. Nagsimula na sila magbigay ng guarantee letter. Ngayon, sa buong week na yon, pwede po mag-walk-in. Then within the day, magbibigay na po sila ng financial assistance or ng guarantee letter. Tapos, the following week, yun na po, ginagsa na po ang DSWD Paragon. Kaya po ang ginawa na po nila is nagbibigay na lang po ng schedule. So, kailangan nyo mag-walk-in doon para mag-schedule, which is yun po yung nangyari sa akin. Nagpunta ako doon ng January 22, then in-schedule na ako ng January 29. Nag-walk-in ako doon, tapos bigyan akong papel ng form na yon. And then, ang nangyari noon, January 29, kailangan kong bumalik. The following week, yung third week na ng January, ang ginawa na ng Paragon, since sobrang dami na talaga at nagsana yung mga pasyente, ginawa ng DSWD is hindi na po kailangan mag-walk-in para po sa schedule kung kailan kayo pababalikin. Ang ginawa na lang po nila is nag-ano na lang po ng QR code. Alam ko, pinost nila yon para i-scan na lang yung QR code. And hahanapin ko kung saan nyo, kasi may mga nagpo-post din sa group yung QR code na yon. Hahanapin ko, then ilalagay ko sa comment section para madali nyo na rin pong makita. Ngayon, ang ginawa for schedule na lang din for QR code. Alam ko maraming magtatanong kung ano yung binibigay ng Paragon. Ang binibigay po nila is either financial assistance or guarantee letter para sa gamot, sa hospital bill, burial. Nagbibigay din po sila ng burial. And yung sa case ko po kasi, ang kailangan ko gamot. So, naka-schedule ako ng January 29, 2026. Last week ata yun. Anyway, hindi na ako nakapaghintay nun. Hindi na ako nakapaghintay ng January 29. Anyway, hindi na po ako makapaghintay nun ng 29. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa DSWD Satellite Office na matatagpuan po sa Senate of the Philippines. Sa loob po mismo kung saan kayo nagsasubmit ng guarantee letter para po sa mga senators. Doon din po yung satellite office ng DSWD.
For sure, marami na po nakakaalam na itong mga pasyente, lalo sa mga tagal na. Pero sa mga bago, alam ko, bago lang po sa inyo to. Yes po, meron po sa loob ng Senate, kung saan kayo nagsasubmit ng guarantee letter, meron din po dun sa Pasay. Kumbaga, satellite office siya ng Paragon sa may Commonwealth. Same lang po sila. Ngayon, ang ina-accept lang po nila is guarantee letter. Wala po dong financial assistance. Kung kailangan nyo ng cash, hindi po sa inyo pwede pumunta doon. Kung guarantee letter, tulad ko, doon po ako pumunta para mas mabilis, para wala na po schedule, hindi na po kailangan maghintay. Kasi nga po, within the day, magbibigay na po yung guarantee letter na iniintay nyo. Yung mga requirements, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga requirements. Uulitin ko, babagalan ko lang po yung salita ko para mas maintindihan nyo po. Number 1 po ng requirements is yung original copy ng social case study na naka-address po sa DSWD Central Office. Ayun po, naka-address, updated, and madali lang naman makakuha ng social case study. Pumunta kayo sa munisipyo nyo, hanapin yung social service department, doon po kayo magre-request para po sa social case study. Ang kailangan ng requirements doon sa pagkakaalam ko is abstract. Then, kailangan nyo rin po ng kumuha ng barangay certificate sa barangay nyo. Number 2 na kailangan is reseta. Kailangan po ng reseta, updated na reseta, and also may pangalan ng doktor, pangalan ng ospital, may license number ng doktor, and original po. Then, pangatlong kailangan is clinical abstract or medical certificate. Kung ano man abstract meron kayo, yun din po kailangan yun. Original, updated, or certified true copy. If nasa NKT kayo, ipa-certified true copy nyo. And pangalawa, Xerox ng ID. Back to back, 1 page lang. So, yung Xerox ng ID ng harapan tsaka likod sa iisang bond paper lang. Xerox nyo po yun. Then, pipirmahan nyo ng 3 beses doon. Pipirmahan nyo ng 3 beses. Tapos, ang kailangan doon, ito pala, bago kayo pumunta sa Senate, kailangan nyo muna magpa-quotation pala kung saan kayo magre-request ng gamot. Sa case ko, sa Globo Asiatico ako nagpa-quotation. Alam naman siguro ng mga nanonood sa akin niya kung saan yung Globo. Pero sa mga hindi po nakakaalam, i-check nyo po yung mga videos ko dito. Andun po kung paano pumunta ng Globo, kung ano po yung mga requirements doon. Then, sa Globo, kailangan doon magpa-quotation. Kung wala yung gamot nyo doon, magtanong kayo sa DSWD or research nyo kung ano yung ina-accredit ng DSWD. Pwede po yun. Pero sa case ko, Globo. Kung Globo kayo, magpa-quotation muna kayo. Pwede nyo gawin, pumunta kayo ng umaga sa Globo, magpa-quotation kayo. Then after nyo doon, hihintay nyo siguro 2 to 3 hours. After nun, pwede na kayo dumaretso sa Pasay para po magpasa ng medical assistance sa DSWD. Ano pa ba kailangan doon? I think ayun na yung mga kailangan. Sa mga magtatanong kung anong oras, alam ko 8 to 5 p.m. sila. Pero nagka-cut off din po sa DSWD. Sobrang dami po talaga ng pasyente. And minsan talaga, iisa lang po ang nag-a-assist doon ng DSWD. Kasi nga po, satellite office siya. Pero, mas maganda yun, ihintayin mo na lang and hindi nyo na kailangan balikan. And kailangan po kasi kompleto kayo ng requirements. Kapag kulang, talagang sayang ang punta nyo. Ngayon sa mga magtatanong, kung pwede bang hospital bill? Ang sagot dyan, pwede. Pwede pong hospital bill. So, kailangan makipag-coordinate kayo sa DSWD nyo sa hospital na magpapasa kayo ng medical assistance or ng guarantee letter. Yung kasi narinig ko, kailangan kung like sa PGH, may nagpasa doon sa PGH. So, ang tinanong ni ma'am sa DSWD, kung binigyan na ba sila ng signal ng PGH na pumunta dito? Yes daw. So, ngayon, ayun ang kailangan nila. Hospital bill, yung mga sinabi ko, additional hospital bill ang kailangan din. And sa mga, ito, bonus na lang to. Sa mga nagtatanong kung meron bang private hospital na tinatanggap ng DSWD, sagot dyan meron. Pero depende kung ano yung accredited ng DSWD na yon. Para natin malalaman na accredited yung hospital na private na yon, kausapin nyo muna yung hospital nyo. Ito pa ko sinasabi. Kausapin nyo yung hospital nyo kung tumatanggap sila ng guarantee letter galing sa DSWD. Kapag pwede, di mas maganda. Malaki ang binibigay ng DSWD. Malaki, pero hindi po yung buong amount. Let's say, ang amount nyo is 100,000. Hindi po 100,000 ng guarantee letter ay ibibigay po sa inyo. Percentage lang po. Pero malaki-laki din naman, which is makakatulong din po. Makakadagdag sa babayaran nyo sa ospital, sa mga procedures, sa mga gamot. Malaking bagay na rin. Tulad ko, ang nakuha ko lang 10K. So, dahil wala na rin budget, and limited lang yung binigay sa kanilang pondo, so kailangan hati-hatiin
para ma-distribute sa mga pasyente na makaabot ng 1 taon. Which is naiintindihan ko naman yon. Before kasi 20,000 na guarantee letter, diba? Ngayon 10,000 na guarantee letter lang yung binigay sa akin. Okay lang sa akin yun. Thankful pa rin ako dahil may guarantee letter po tayo. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Anyway, kung may makalimutan man ako, i-comment nyo sa baba. Sasagutin ko po yan. And also, kung may mga suggestions kayo or may additional kayo na information, pwede nyo i-comment sa baba para nababasa rin po ng mga pasyente. Ngayon, i-comment nyo sa baba kung taga saan kayo, kung anong klaseng pasyente kayo, kung saan kayo nagpapagamot, kung saan kayong ospital, para alam ko. And also, ano yung mga suggestions nyo na pwede kong gawin ng video para at least po, makatulong po sa inyo and makadagdag tayo ng impormasyon sa mga pasyente. Ayun lang po, sana nakatulong tong video na to. And gusto ko sulitin tong video na to para at least, kung may makalimutan man ako, mahabol ko. Hindi ko na po i-edit tong video na to. Alam niyo naman sa YouTube natin, upload agad. Hindi ko na kailangan i-edit. And sana i-share nyo na rin sa mga kapwa nyo pasyente. Para makatulong din po tayo, di ba? Nakatulungan ko kayo, nakatulong din kayo sa ibang pasyente. Yun lang po. Kung nasan man tayo, kung ano man ang ginagawa natin, mas importante pa rin ang kalusugan natin. God bless sa ating lahat. Pero bago nyo tong iwan, sana sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe nyo na lang po yung YouTube natin, yung mga social media natin, Facebook, TikTok, Instagram, and i-share nyo na rin sa mga kapwa nyo pasyente para makatulong po tayo sa iba. God bless po sa tila. Bye-bye po.